Sa isang liblib na baryo sa timog ng Luzon, sa bayan ng San Roque, nakatayo ang isang maliit at halos giba ng bahay kubo. Dito naninirahan ng pamilyang Cruz, isang simpleng mag-anak na binubuo ng mag-asawang Mang Elias at Aling Rosa, at ang kanilang 3 anak, si Lando, 17, si Maria, 15, at si Nanding, 10. Sa araw-araw, maaga silang gumigising. Si Mang Elias ay tumutungo sa kanyang maliit na taniman ng mais at gulay sa gilid ng kagubatan, habang si Aling Rosa na may abala sa paglalaba ng damit ng kapitbahay kapalit ng ilang kilong bigas o konting pera. Ang mga batay naglalakad ng 2 kilometro papuntang eskwelahan sa sentro ng baryo. Kung may pambaon man sila, kadalas ay kamote o nilagang saging lamang. Rosa, sambit ni Elias habang kumakain ng sinaing na may kaunting tuyo. Kahapon habang nag-aaro ako sa dulo ng bukid, may napansin akong kakaiba. Parang may maliit na bahay sa ilalim ng malaking ugat ng punong balete. Napatingin si Rosa habang nagsasalin ng kape sa tabo. Baka bahay ng hayop lang yon, o baka pugad ng ahas. Huwag mo na lang galawin. Umiling si Elias. Hindi, parang bahay talaga. May bintana, may pintuan, at may musika akong naririnig, parang mula sa lumat munting gitara. Pero walang tao. Natigilan si Rosa. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa sinabi ng asawa. Elias, baka sa duwende yon. Hindi sumagot si Elias agad. Mula pa pagkabata ay kwento-kwento lang sa kanya ang tungkol sa mga duwende. Pero ngayong siya mismo ang nakakita. Parang hindi na ito katang-isip. Kinabukasan, muli niyang tinungo ang parte ng bukid kung saan niya nakita ang kakaibang bahay. Madaling araw pa lamang ay andoon na siya. Tahimik, walang hangin. Ngunit habang papalapit siya sa puno ng balete, muling narinig ang munting musika, tila isang awiting matagal nang nilimot ng panahon. Ngunit hindi ito nakakatakot, kundi sa isang banda tila nakaakit. May tao ba riyan? Tanong niya, bahagyang nanginginig. Walang sumagot, pero biglang lumitaw ang liwanag mula sa maliit na pintuang parang gawa sa bato at kahoy. Bumukas ito ng dahan-dahan. Sa kanyang paglalapit, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan, hindi sa kanyang tenga, kundi tuwirang sa kanyang utak. Elias, huwag kang matakot. Isa kang mabuting ama. Gusto ka naming tulungan. Napaatras si Elias. Sino ka? Kami mga tagapangalaga ng lupang ito. Matagal ka naming pinagmamasdan. Ang iyong kasipagan, ang iyong katapatan, at ang malasakit mo sa iyong pamilya, karapat-dapat kang gantimpalaan. Lumuhod si Elias, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Sa loob-loob niya, totoo nga ang mga duwende. Muli niyang narinig ang tinig. Bibigyan ka namin ng ani na sagana. Bibigyan ka namin ng ginto, ng salapi, ng mabuting kapalaran. Ngunit may kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Elias. Huwag mong ipagkakalat ang aming presensya. Huwag mong sasaktan ang kahit isa sa aming nasasakupan. At sa loob ng 7 taon, kada unang araw ng buwan, mag-iiwan ka ng alay, gatas, kanin, at puting itlog sa ilalim ng punong ito. Iyon lamang. Walang pag-aatubili, tumango si Elias. Oo, pumapayag ako. Sa kanyang pag-uwi sa bahay kubo, dala niya ang isang sako ng mais na hindi niya tinanim, isang bayong ng gulay na hindi niya inani, at isang maliit na supot na puno ng baryang pilak. Mahal ko, saan mo nakuha to? Tanong ni Rosa habang nagtataka. Ngumiti lamang si Elias. Binigay sa akin ng mga kaibigan. Sa loob lamang ng 1 linggo, bumalik ang sigla ng taniman nila. Ang mga gulay ay lumalaki ng tila minadali ng panahon. Ang kanilang bahay kubo'y napapaligiran ng masiglang tanim.
at ang dating matamlay na lupa ay tila naging kayamanang nagbibigay buhay. Hindi rin nagtagal, napansin ng mga kapitbahay na parang gumanda ang kabuhayan ng pamilyang Cruz. Ngunit tahimik lamang si Elias. Tanging ang kanyang asawa lamang ang may ideya sa tunay na dahilan. Ang hindi nila alam, ang kasunduan kailangan pang pagdaanan ng matinding pagsubok dahil hindi lahat ng biyayang galing sa duwende ay libre. May kabayaran at darating ang oras, sisingilin sila nito. Madaling araw ng unang araw ng buwan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay nagising na si Elias. Tahimik niyang inihanda ang mga alay, isang tasa ng kanin, 3 puting itlog, at isang basong sariwang gatas mula sa kalabaw ng kapitbahay. Dahan-dahan niyang nilagay ang mga ito sa lumang baon ng niyog at inilagay sa ilalim ng punong balete kung saan unang lumitaw ang liwanag at narinig niya ang mahiwagang musika. Lumuhod siya at pumikit. Wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang nagpasalamat sa isip gaya ng bilin ng mga nilalang. Sa pag-uwi niya, may napansin siyang kakaiba. Ang kanilang maliit na babuyan na dati bakanting kulungan lamang ay biglang may lamang 2 beak, malulusog at kulay rosas. Napakamot siya sa ulo. Hindi ko to binili. Wala rin tayong pera kahapon. Lumabas si Rosa sa kubo at napasigaw sa tuwa. Elias, may beak tayo. Huwag kang maingay. Basta, regalo siguro yan. Galing sa, alam mo na, mahinang tugon ni Elias. Hindi lamang iyon ang nangyari. Sa araw ring iyon, may dumaang opisyal ng kooperatiba ng mga magsasaka. Nagalok ito kay Elias ng maliit na puhunan upang palakihin ang kanyang bukirin. Elias, matagal na naming sinusubaybayan ang tiyaga mo. Gusto ka naming tulungan. May bagong programa ang munisipyo. Gusto ka naming isama, sabi ng opisyal. Hindi makapaniwala si Elias. Parang hindi totoo. Sa loob ng 3 buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating gulay na maliit at maninipis, ngayoy malalago, mataba at mabenta sa palengke. Si Rosa naman, dahil marunong sa paggawa ng kakanin, ay binigyan ng munting pwesto sa gilid ng palengke. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang masarap na suman at bibingka. Lahat ng kita ay napupunta sa edukasyon ng mga anak. Si Lando, na dating hirap sa pag-aaral dahil sa laging gutom, ngayoy nangunguna na sa klase. Nagkaroon siya ng bagong sapatos, bag at uniforme. Si Maria naman ay naging aktibo sa mga patimpalak sa paaralan. At si Nanding, ang bunso, ay biglang gumaling sa pagsusulat at pagbasa. Ngunit kasabay ng pag-unlad na ito, napapansin ni Elias ang ilang kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa bukid, may narinig siyang huni ng ibon, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Tunog ng isang hayop na hindi niya kilala. Nang lingunin niya, may maliit na nilalang na animoy bata, pero may balbas, nakasombrero at may dalang maliit na baston. Magandang gabi, Elias. Wika ng nilalang sa isang boses na malamig ngunit hindi mapanganib. Magandang gabi rin po. Kayo po ba'y? Tumango ang nilalang. Isa ako sa mga kasama ng iyong kasunduan. Nais ka lamang naming ipaalalahanan. Wala pang lumalabag. Magpatuloy ka lang at higit pa sa yaman ang ibibigay namin. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit tandaan, Elias, sabay kurot sa hangin ang kanyang baston at biglang naging hangin ang anyo niya. Kapag nilabag mo ang usapan, hindi kayamanan ang kapalit, kundi kapahamakan. Tumayo si Elias sa kinatatayuan niyang parang nanginginig. Nang makarating siya sa bahay, niyakap siya ni Rosa. Elias, gising na ang mga bata. May sulat mula sa paaralan si Lando. Pinipili siyang ipadala sa Regional Science Fair sa Maynila. Napatitig si Elias sa langit. Nag-aalalang masaya.
Alam niyang kapalit ng lahat ng ito ay ang mahigpit na pagsunod sa kasunduan. At higit sa lahat, ang pananatiling tahimik. Hindi lahat ng kapitbahay ay natuwa sa pag-asenso ng pamilya Cruz. May ilan na nagtaka, may ilan na nagduda. Isang araw, kinausap siya ni Mang Ador, isang matandang magsasaka na matagal na ring kapitbahay nila. Elias, ha? Walang halong masama pero hindi ba't napakabilis ng pag-unlad nyo? May sikreto ba kayong negosyo? Umiling si Elias. Wala, Mang Ador. Sadyang mabait lang ang panahon sa amin. Pero hindi kumbinsido si Ador. Bantayan mo ang sarili mo, iho. Minsan, ang mga biyayang galing sa kung saan ay may hinihinging balik. Hindi sumagot si Elias. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat salitang sinabi ng matanda. Kinagabihan, habang ang buong pamilya ay tulog, muling narinig ni Elias ang munting musika. Lumabas siya ng bahay at dumiretso sa punong balete. Muling bukas ang pintong yari sa bato. Ngunit sa pagkakataong ito, may naiibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may masamang nagmamasid mula sa dilim. Sa dulo ng pintuan may liwanag, ngunit hindi niya nilapitan. Tumalikod siya at bumalik sa kubo. Habang nakahiga siya sa banig, mahigpit ang hawak ni Elias sa kamay ni Rosa. Pumikit siya at sinambit sa isip. Huwag sanang may kapalit na hindi ko kayang tanggapin. Lumipas ang mga araw na tila ba umaayon ang lahat sa pamilya Cruz. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nakakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. Ang mga bata ay masigla na, palaging may baon sa eskwela at nakakapag-aral ng maayos. Si Elias at Rosa ay araw-araw na nagpapasalamat sa mga biyayang hindi nila inaasahan. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may bumabagabag kay Elias. Isang gabi, panaginip ang dumapo kay Elias. Nasa isang madilim na kagubatan siya, nakatayo sa harap ng isang dambuhalang puno. Sa likod ng punong iyon ay may pintuang gawa sa gintong kahoy. Lumapit siya roon at pinilit itong buksan. Sa pagbukas niya, tila bagay sumalubong sa kanya ang matinding init. Parang apoy mula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ay naroon ang isang nilalang, hindi tulad ng duwendeng una niyang nakita. Malaki ito, pulang-pula ang mata at nakasuot ng gintong balabal. Elias, bulong ng nilalang. Tinatanggap mo ang lahat ng ibinibigay namin, ngunit may nakalimutan ka. Ano ang nakalimutan ko? Ang dapat mong isauli sa takdang panahon. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana at lahat ay nagdilim. Nagising si Elias na basa ang pawis. Nanginginig ang kanyang katawan at ang puso'y mabilis ang tibok. Sa gilid niya natutulog pa rin si Rosa at ang mga anak. Tahimik. Pero sa loob niya may gumugulo. Kinabukasan, muli niyang inihanda ang alay. Ngunit sa paglalagay niya nito sa ilalim ng punong balete, napansin niyang may papel na puti na nakarolyo at nakatusok sa lupa. Dahan-dahan niya itong binunot. Isang sulat. Nakasulat sa sinaunang sulat kamay. Hindi habang buhay ang biyaya. Ipagpatuloy ang respeto, pananahimik at pagsunod. Malapit na ang pagsubok. Napakuyom si Elias. Sa kanyang dibdib, parang may malamig na hangin na dumikit at nanatili. Ibinulsa niya ang papel at muling lumuhod. Kung ano man ang hinihingi ninyo, sana kaya ko. Kinagabihan, habang naghahapunan, nagkwento si Nanding, ang bunso. Tay, may nakita po akong larawan sa ilalim ng lumang baul sa kwarto. Luma na po talaga. Pero may 3 maliliit na tao na nakaputi. Tapos may isang matandang lalaki na kamukha mo. Napatigil si Elias. Ipakita mo nga. Dinala ni Nanding ang litrato. Kulay sepia ito. At bagamat kupas na,
Malinaw na may 3 nilalang na parang duwende, mga nakasuot ng puti at may mga maliit na korona sa ulo. Katabi nila ang isang lalaki, kamukhang kamukha ni Elias pero bata pa at mas matikas. Napatitig si Rosa. Elias, parang si Tatang Mariano yan. Biglang nanumbalik sa alaala ni Elias ang isang tagpo mula sa kanyang kabataan. Mga bulong sa gabi, mga larong kakaiba, at isang gabing ipinagbilin siya ng kanyang ama sa isang matandang bantay na bundok. Napilitan si Elias na ibahagi ang matagal na niyang kinalimutan. Si Tatang Mariano, nung bata pa ako, palagi niya akong dinadala sa bundok tuwing kabilugan ng buwan. Doon kami nag-aalay ng pagkain sa isang kuweba. Sabi niya, may kasunduan ang angkan natin noon pa, na kapag may isa sa atin na masikap at hindi sakim, tutulungang umasenso, pero dapat tahimik at tapat. Napatingin si Rosa sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang kausap ng mga nilalang na ito, pati ang lolo mo? Tumango si Elias. At baka hindi lang kami. Kinabukasan, may dumating na 2 estrangherong lalaki sa kanilang bahay. Pareho silang nakabarong, mapuputi ang kutis at may mga sasakyang mamahalin. Magandang araw, kayo po ba si Ginoong Elias Cruz? Tanong ng isa sa kanila. Ako po, sagot ni Elias. Kami po ay mula sa isang organisasyon na tumutulong sa mga magsasaka. Gusto po namin kayong isali sa isang proyektong pangrehiyon para lalo nyo pang mapalawak ang lupain ninyo. Walang kapital na kailangang ilabas. Sagot namin lahat. Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang anino ng isa sa mga bisita ay may buntot. Hindi alam ni Elias kung anong mas nakakatakot, ang presensya ng 2 lalaki sa kanilang bakuran o ang aninong may buntot na hindi tugma sa anyo ng tao. Ramdam niya ang malamig na hangin kahit tirik ang araw, at sa kabila ng magandang ngiti ng mga panauhin, may kung anong itinatago sa likod ng kanilang mga mata. Pasensya na po kayo, sambit ni Elias habang pilit pinapanatili ang mahinahong boses. Magpapayo muna ako sa aking asawa bago ako makapagdesisyon. Mahalaga po kasi sa amin ang pagkakaisang pampamilya. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Tila sandaling nainis ang isa, ngunit agad ding ngumiti muli. Maayos yan, Ginoong Cruz, sagot ng isa sa kanila. Babalik kami bukas. Sana'y maging bukas din kayo sa oportunidad. Nang paalis na ang sasakyan, hindi naiwasang mapatigil si Elias at mapatingin sa mga gulong nito. Hindi lumulubog sa putikan, kahit basang-basa ang lupa sa paligid. Kinabukasan, nagpasya si Elias na bumisita kay Kamanding, isang matandang albularyo sa kabilang baryo na kilala sa pagkakaalam sa mga nilalang at hiwaga ng paligid. Kamanding, panimula ni Elias habang hawak ang papel na natagpuan niya sa ilalim ng balete. Ano po bang ibig sabihin ng mga ganitong babala? Tahimik si Kamanding sa loob ng ilang sandali. Kinuha nito ang isang dahon ng bayabas, pinunit sa gitna at pinadaan sa apoy. Hindi lahat ng nag-aalok ng tulong ay tunay na kaibigan, bulong nito. May 2 nilalang sa ilalim ng lupa ang maaaring mag-anyong tao. Lalo na kapag amoy nila ang swerte sa iyo. Paano ko po malalaman kung sila'y totoo? Tumingin ka sa anino. Ang anino ay hindi marunong magsinungaling. Kapag ang anino ay may buntot o sungay o hindi sumasabay sa kilos, yan ay nilalang na may layuning iba sa pangkaraniwan. Dito ay inilahad ni Elias ang kwento ng larawan, ang kasunduan ng kanilang angkan at ang panaginip. Tumango si Kamanding. Ang lahi niyo ay pinili ng mga bantay ng lupa, ngunit ang gantimpala hindi libre, may mga pagsubok. At ang unang pagsubok mo ay huwag sumama sa tukso ng kaginhawahan mula sa iba. Pagka-uwi, agad na tinipon ni Elias ang pamilya.
Hindi ko natatanggapin ang alok ng mga estrangherong iyon, mariing sabi niya. Pakiramdam ko, hindi sila tao. Nagulat si Rosa, ngunit sumang-ayon. Naramdaman ko rin, Elias, parang may mabigat sa paligid habang nandoon sila. Kinaumagahan, humukay si Elias sa palibot ng bahay kubo. Isinabog niya ang pinaghalong asin, dinikdik na luya at balat ng sibuyas sa paligid. Ayon kay Kamanding, ito'y pamproteksyon sa mga hindi tao. Inilagay niya rin sa 4 na sulok ng kanilang tahanan ang mga basyong bote ng langis ng niyog na may isang hibla ng buhok nilang mag-asawa. Isa raw itong tagapagtulak ng masasamang espiritu palayo. Gaya ng ipinangako, bumalik ang 2 lalaki. Ngunit bago pa sila makalapit sa bakuran, napahinto ang kanilang sasakyan sa gilid ng lupa. Ginoong Cruz! Sigaw ng isa. Sumilip si Elias sa bintana, hawak ang kanyang itak. Pasensya na, hindi ko na itutuloy ang alok ninyo. Maraming salamat sa inyo pero hindi na kailangan. Hindi kumibo ang mga lalaki. Sa halip, naglakad sila palapit sa balete. Doon, tila may naramdaman silang di inaasahan. Biglang nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Kahit tirik ang araw. Pumula ang paligid ng mata ng isa at ang isa ay biglang napaurong. Hindi pa tapos ang lahat, Elias, sabi ng isa. Babalik kami kapag handa ka ng isuko ang lahat. Sa isang kisap mata, naglaho silang parang usok. Nang gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang pamilya, may kumatok sa pintuan. Nang binuksan ni Elias, isang maliit na batang babae ang nakatayo, maputla, may puting bestida at may hawak na maliit na ilawan. Pwede po bang makitulog? Nawawala po ako, sabi nito. Ngunit bago pa makasagot si Elias, narinig niyang bumulong ang hangin. Anak namin yan, huwag mong hayaang mapalayo. Napatingin si Elias sa punong balete. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may liwanag sa loob nito. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng bahay kubo ay parang may kabog na hindi alam ni Elias kung galing sa kanyang dibdib o sa mismong paligid. Nakatayo pa rin sa pintuan ang batang babae na may suot na puting bestida at hawak na ilawang maliit. Maputla ang kutis nito, parang di pa nakabilad sa araw kahit minsan. Pwede po ba akong makitulog? Nawawala po ako. Ulit ng bata, mahinang-mahina ang tinig. Napatingin si Elias kay Rosa na noon ay hawak-hawak na ang mga anak nilang nakasilip sa gilid ng pinto. Lahat sila'y tahimik. Wari inaamoy ang katotohanan sa likod ng kakaibang bisita. Lumapit si Elias, dahan-dahan, at yumuko sa harap ng bata. Anong pangalan mo, iha? Saan ka nang galing? Umiling ang bata. Hindi ko na po maalala. Ngunit sa muling pagsulyap ni Elias, may kakaibang bagay siyang napansin. Ang anino ng bata, hindi umaayon sa liwanag ng lampara. Imbes na sa likuran bumagsak ang anino, ito'y tila may sariling galaw, sumasayaw sa harap at may buntot na maliit na parang buntot ng butiki. Napalunok si Elias. Hindi niya binuksan ang pinto. Pasensya na, iha. Hindi kami tumatanggap ng bisita sa ganitong oras. Bukas ng umaga, tutulungan ka naming makauwi. Tahimik ang bata. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Hindi niyo ba ako papapasukin? Kahit sandali lang? Nagugutom po ako. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa likod ng kubo. Napansin ni Rosa na ang apoy sa kalan ay biglang naglaho. Nawala ang init sa paligid. Pati ang mga manok sa kulungan ay tila natakot. Hindi gumalaw ni nagsalita. Elias, hindi siya normal. Bulong ni Rosa. Huwag mong buksan. Tumango si Elias at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa kabila nito, wala silang narinig na pag-iyak. Wala ring yabag palayo. Sa halip, tila lumakas pa lalo ang malamig na hangin sa labas, kasabay ng isang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagkamali kayo.
Akala nyo'y sapat na ang asin at langis. Pagkalipas ng ilang oras, hindi pa rin makatulog si Elias. Bagamat mahigpit niyang isinara ang bawat siwang ng bahay, parang may mga matang nakatitig sa kanila mula sa labas. Tumayo siya, kinuha ang itak at dahan-dahang lumabas. Tahimik ang bakuran, ngunit napansin niyang may mga bakas ng maliliit na paa sa putikan. Hindi ito paa ng tao, kundi parang pinagsamang paa ng bata at paa ng hayop. Dinala siya ng bakas sa likod ng bahay, malapit sa puno ng balete. At doon, sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nakita niyang may isang hukay na bagong-bago. At sa gitna nito, isang maliit na kabaong gawa sa kahoy ng balete. Lumingon si Elias at sa di kalayuan ay may nakatayong anino. Ang batang babae, pero ngayon ay tila mas matanda na ang itsura. Mas mahaba ang buhok at pulang-pula ang mga mata. "Bakit mo ako tinanggihan?" bulong nito. "Hindi mo ba alam? Ako ang unang anak ng duwending namumuhay sa bahay mo." Kinabukasan, muling bumisita si Elias sa balete. Sa tabi ng puno ay nakaupo na naman ang matandang duwende na nakita niya sa panaginip. Subalit ngayon, gising ito. Totoo, nakaupo at buhay. "Hindi lahat ng ginto ay kuminang sa araw, Elias," ani ng matanda. "Ang batang iyon, anak kong isinumpa dahil lumabas sa mundo ng tao. At kayo ang lahi niyong mapagkumbaba, ang napiling tagapangalaga ng kanyang kaluluwa." Lumuhod si Elias sa harap ng matanda. "Ano pong dapat kong gawin? Ayaw kong madamay ang pamilya ko." "Nagsimula na ang paniningil," sagot ng duwende. "Ngunit kung ang puso mo'y dalisay, kung pipiliin mong tumupad sa panata ng angkan mo, bibiyayaan kita ng higit pa sa yaman." "Anong panata, matanda?" "Babantayan mo ang bahay na ito, hindi lang bilang tahanan, kundi bilang pok ng kapayapaan para sa mga kaluluwa ng aking lahi. Palalakihin mo ang mga anak mo na may respeto sa kalikasan at sa mga nilalang na di nakikita." Bago umalis ang matanda, iniabot nito kay Elias ang isang maliit na batong puti, kasing laki ng daliri ng bata. Mainit ito sa palad ni Elias. "Habang nasa iyo ang batong ito," sabi ng matanda, "hindi ka mauubusan ng ani, pagkain at gabay. Ngunit ingatan mo, wag na wag mong gagamitin sa pansariling kapangyarihan." Tumango si Elias. "Nauunawaan ko. Ang tunay na kayamanan," pahabol ng matanda, "ay ang pamilya mong buo at ligtas." Pagkatapos ng gabi ng hiwaga at pahayag ng matandang duwende, tila isang bagong liwanag ang pumasok sa buhay ni Elias at ng kanyang pamilya. Sa pagmulat ng araw, bumungad sa kanila ang isang bukirin na puno ng mga pananim na hindi naman nila itinanim. Napatayo si Elias mula sa kanyang banig, at sa kanyang paglabas ng kubo ay nanlaki ang kanyang mga mata. Sa paligid ng bahay, sumibol ang malulusog na mais, kamote, talong at palay. Mula sa dati nilang bakanting lupa na tigang at tuyot, ngayoy parang hardin ng paraiso. "Rosa, mga anak, tingnan niyo ito!" sigaw ni Elias. Lumabas ang kanyang pamilya. Si Rosa ay napahawak sa kanyang dibdib habang ang mga bata naman ay tuwang-tuwa, tumatakbo sa gitna ng mga tanim. "Hindi ito normal, Elias. Parang milagro," bulong ni Rosa. "Hindi milagro, biyaya," tugon ni Elias habang dinudukot sa kanyang bulsa ang puting batong iniwan ng duwende. Hindi naglaon, lumaganap sa kanilang baryo ang balita tungkol sa biglang pag-unlad ng taniman ni Elias. Dumadayo na ang mga kalapit baryo upang makipagpalitan ng paninda. At may ilang opisyal pa ng barangay ang bumisita upang itanong kung anong klaseng abono ang ginamit niya. Ngunit nanatiling tahimik si Elias. Alam niyang ito ay mula sa batong ibinigay ng duwende,
isang lihim na dapat pag-ingatan. Lumipas ang ilang buwan at dahil sa sobrang dami ng ani, nakapagpatayo na si Elias ng isang maliit na tindahan sa gilid ng kanilang kubo. Ang dating bahay na gawa sa pawid ay unti-unti na rin nilang pinapalitan ng mas matibay na kahoy at yero. Ang kanilang mga anak ay napasok sa pampublikong paaralan na dati ay hindi nila maabot. Ngunit kahit pa umuunlad na ang kanilang pamumuhay, hindi pa rin nila nililimot ang gabing iyon. Ang batang babae sa ilaw, ang kabaong sa hukay at ang matandang duwende sa panaginip. Isang araw, habang abala si Elias sa pagtutok sa kanilang tindahan, may dumating na lalaking taga-ibang bayan. Nakasakay ito sa motorsiklo at may dalang mga dokumento. Magandang araw, ako po si G. Arturo de la Peña, real estate broker. Narinig naming may potensyal ang lupa ninyo para gawing eco-resort. Interesado po ba kayong ibenta ito? Napakunot ang noo ni Elias. Pasensya na ho, hindi kami nagbebenta. Magandang alok po ito, Ginoo. 5 milyong piso ang handa naming ibayad. Muntik nang mabitawan ni Elias ang hawak niyang garapon ng asukal. 5 milyon? Ulit niya. Tumango si G. de la Peña. Oo, pwede niyo nang mapagtapos ang lahat ng anak niyo, makabili ng sasakyan at makalipat ng mas malaking bahay sa bayan. Lumapit si Rosa, narinig ang pag-uusap. Elias, parang magandang alok. Tahimik si Elias. Hawak-hawak niya ang batong puti sa kanyang bulsa. Muli niyang naalala ang bilin ng duwende. Huwag mong gagamitin ang biyaya sa pansariling kapangyarihan. Ilang araw ding hindi mapakali si Elias. Bawat bukas niya ng kaha ng tindahan, bawat sulyap niya sa lumalaking taniman, palaging tanong sa kanyang isipan, tama bang tanggihan ang 5 milyon? Ngunit isang gabi, sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang batang babae. Nagpapasalamat ako, Elias, wika nito. Pinili mong panatilihin ang banal na lupa, pero kapag ipinagbili mo ito, magbabago ang lahat. Nagising si Elias na pawis na pawis. Walang pag-aalinlangan, kinaumagahan ay tinanggihan niya ang alok ni G. de la Peña. Hindi po nabibili ang lugar na ito. May espiritu po itong dapat igalang. Umalis si G. de la Peña na halatang nadismaya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang hindi inaasahan. Isang parangal mula sa Department of Agriculture bilang Model Farmer of the Year. Dahil dito, nabigyan ng scholarship ang 3 anak nila Elias sa isang kilalang universidad sa Maynila. Si Elias ay naging panauhin sa isang programa sa radyo kung saan ibinahagi niya ang sikreto ng kanyang tagumpay. Pero sa dulo ng kanyang pananalita, isa lang ang kanyang sinabi. Walang higit na kayamanan kundi ang lupaing pinagpapala ng respeto at pagmamahal. Lumipas ang ilang taon. Ang dating kubo ay isa ng matibay at magarang bahay na yari sa kahoy na mahogany at yero. May sariling banyo, kuryente at malinis na poso. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang bunga ng pagpapala ng duwende ay ang unti-unting pag-abot ng mga pangarap ng kanilang mga anak. Ang panganay na si Benjo, na noon ay nagsusumiksik lamang sa silid-aralan kahit walang baon, ay ngayon isa ng iskolar ng bayan sa kursong agrikultura sa isang tanyag na universidad sa Maynila. Malinaw sa kanyang isipan ang nais, ibalik sa kanilang baryo ang mga bagong teknolohiya ng pagsasaka upang makatulong sa mga kapwa nilang magsasaka. Ang pangalawa, si Marian, ay hindi rin nagpahuli. Sa husay nito sa wika at pagsasalita, napili siyang iskolar ng kursong edukasyon. Lumaki siyang may pangarap na maging guro sa kanilang baryo. Isang guro na hindi lang nagtuturo ng letra, kundi ng karangalan at pagkilala sa kababalaghan ng kalikasan. At ang bunso, si Joel, na dating palaging may sakit at lampa, ay tila ginising ng diwa ng duwendeng iyon.
Isa na siya ngayong nasa kursong inhinyeriya at balak niyang bumuo ng mga irigasyon at alternatibong enerhiya para sa mga liblib na lugar. Isang araw, habang nagwawal si Rosa sa harap ng kanilang tahanan, dumating ang isang kartero. Bitbit nito ang 3 sobre, isa para kay Benjo, isa kay Marian at isa kay Joel. Agad itong tinawag ni Rosa kay Elias. "Pa, may sulat galing sa mga anak natin." Nagtipon silang mag-asawa sa ilalim ng puno ng mangga at isa-isang binasa ang liham. Mula kay Benjo. "Pama, salamat sa lahat. Sa bawat tanghali ng pagtatanim at gabing walang ulam kundi asin, nakita ko kung gaano kahalaga ang sakripisyo nyo. Nangako ako sa sarili ko. Babalik ako at gagawin kong mas makabago at makatarungan ng pagsasaka sa ating baryo. Mahal ko kayo." Mula kay Marian. "Naalala ko pa, Ma, noong sinabihan tayo ng guro sa lumang paaralan na baka hindi ko kayanin ang kolehiyo. Pero salamat sa inyo at sa gabay ng kalikasan, narito ako ngayon. May lakas ng loob na ituloy ang pangarap ko. Balang araw, ako naman ang magtuturo sa mga batang tulad ng dati kong sarili." Mula kay Joel. "Sabi ng propesor ko, bihira ang mga estudyanteng galing probinsya na may determinasyong tulad ko. Pero ang totoo, inspirasyon ko ang simpleng buhay natin. Pama, ang mga hirap na dinaanan natin noon ay mga paalala na ang kayamanan ay hindi lang nakikita sa salapi." Napaluha si Rosa. Si Elias naman ay tahimik, pero sa kanyang mga mata ay may ningning ng galak at tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa direksyong tinatahak ng kanilang mga anak. Sa gitna ng tuwang iyon, naalala ni Elias ang puting batong nakatago pa rin sa lumang baul sa ilalim ng kanilang bahay. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, kinuha niya ito at pumunta sa likod ng kanilang bahay, sa gilid ng punso kung saan una niyang nakita ang bata at ang kabaong. Tahimik siyang lumuhod. Ipinasok niya muli ang batong puti sa pinakaugat ng punso. "Salamat," mahina niyang sambit. "Hindi ko ito nakalimutan." At sa kanyang pagtayo, napansin niyang muli ang liwanag sa dulo ng kagubatan, isang liwanag na tila pamilyar, isang hugis bata na kaputi na kumaway sa kanya. At pagkatapos ay naglaho sa hangin. Ngunit habang masaya ang pamilya ni Elias sa pag-angat ng kanilang buhay, may mga taong hindi natutuwa sa kanilang biglang pagbabago. Isa na rito si Mang Teodoro, ang kapitbahay na dati masagana, ngunit ngayon ay nakararanas ng sunod-sunod na pagkabigo sa ani. Hindi yan natural. May ginawa yan si Elias. Baka may agimat o kaya'y kasabwat ng mga engkanto. Bulong ni Teodoro sa isa sa mga taga-baryo. "Hindi ba't may punso sa likod ng bahay nila? Baka may sinasambayan doon," dagdag pa ng isa. Mabilis kumalat ang tsismis sa baryo at ilang mga inggit na kapitbahay ang nagsimulang gumambala sa pamilya ni Elias. Isang umaga, may nakasulat sa pinto ng kanilang tindahan, "Engkantado." Nagulantang si Marian na noon ay umuwi ng bakasyon. "Pa, bakit ganito sila?" Napabuntong hininga si Elias. "Anak, ang mga taong walang alam sa pasensya, ang unang naghahanap ng dahilan sa inggit." Habang patuloy na umaangat sa buhay ang pamilya ni Elias, kasabay rin ang pag-usbong ng mga matang naninilip, mga bibig na bumubulong, at mga pusong unti-unting kinain ng inggit. Hindi maiiwasan sa isang tahimik na baryo na maging tampulan ng tsismis ang sinumang yumaman bigla, lalo na kung dati-rati hikaho sa buhay at ngayon ay may-ari na ng bukirin, tindahan at magandang bahay. Isang gabi ng Miyerkules, habang mahimbing ang tulog ni Elias at Rosa, isang matinis na kalabog ang yumanig sa labas ng kanilang bahay. Agad bumangon si Elias, bitbit ang itak at sinilip sa bintana. Laking gulat niya nang makita ang durog na paso ng halaman na ibinato sa kanilang tindahan. May nakasulat sa pader, "Itigil ang kasunduan sa engkanto
Rosa, gising! May nanira sa tindahan! Bulalas ni Elias. Tumakbo silang mag-asawa palabas at nakita nga nila ang kalat. Ang kanilang panindang bigas ay nakakalat sa lupa, sinabuyan ng abo at asin. Isang matanda sa kabilang kalsada ang nakasilip mula sa bintana at nang makita si Elias ay agad nagsara ng kurtina. Ang mga ito, pinaniniwala ang sinumpa kami. Bulong ni Rosa, nanginginig sa takot. Ngunit sa halip na mainit na tugon, hinayaan ni Elias ang galit na humupa sa hangin. Hindi natin ito lalabanan ng dahas. Hindi tayo tulad nila. Sa kalagitnaan ng linggo, kinumpirma ni Mang Raul, isang dati nilang kaibigan, na si Mang Teodoro ang pinagmulan ng mga paninirang iyon. Hindi raw makapaniwala si Teodoro kung bakit biglang umangat kayo. Sabi niya, imposibleng sa pagsasaka lang kayo yumaman. Anong gusto niya? Maging mahirap pa rin tayo habang buhay? Sagot ni Rosa. Ako'y naniniwala sa inyo, Elias, dagdag ni Raul. Mula pa noon, alam kong may kabutihan ang puso mo. Hindi ka magpapadala sa madilim na kapangyarihan. Ngunit lumala ang sitwasyon. Hindi na lamang paninira ng ari-arian ang ginagawa ng mga naiinggit. May mga taong umiwas na rin sa tindahan nila. May mga ina na pinagbabawalang makipaglaro ang mga anak sa anak ni Marian. Kahit ang mga pinansyal na tulong ni Elias sa baryo, gaya ng libreng bigas sa mga bagong panganak at pambili ng gamot, ay tinatanggihan na. Engkanto raw ang nagbibigay ng biyaya natin, sabi ni Marian, umiiyak. Masama ba ang tumanggap ng kabutihan? Isang araw ng tag-ulan, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng kubo, dumating ang isang matandang babae na basang-basa sa ulan. Puting-puti ang buhok nito at may suot na lumang saya na parang galing sa nakaraan. Elias? Mahinang tawag ng babae. Pasok po, inay. Basa po kayo. Alok ni Elias. Ngunit hindi ito lumapit. Sa halip, tumitig ito kay Elias at nagsalita. Ang mga biyayang bigay ng duwende ay may kalakip na pagsubok. Sa bawat pusong umaangat, may mga kaluluwang nagnanais humila pababa. Huwag mong kalimutan. Huwag mong itago ang liwanag mo kahit gustuhin nilang takpan ito ng anino. Napatingin si Elias sa babae, ngunit sa isang kisap mata, ito'y nawala. Tila usok na tinangay ng ulan. Kinabukasan, sa halip na matakot o magalit, mas pinili ni Elias na harapin ang inggit ng may awa. Nagsimula siyang mamahagi ng libreng binhi sa mga kapwa magsasaka. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paano magtanim ng organikong gulay sa bakuran. Si Marian naman ay bumalik sa baryo tuwing Sabado upang magturo ng libreng aralin sa mga bata sa isang lumang silid-aralan. Ang kalaban ng inggit ay hindi galit. Paliwanag ni Elias sa kanyang mga anak. Ito'y kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Dahil dito, unti-unting nabawasan ng paninira. Napansin ng mga tao na sa kabila ng tsismis, tuloy pa rin sa pagtulong ang pamilya. At ang mga dati naninira, dahan-dahang natutong mahiya at tumigil sa pagkalat ng kasinungalingan. Isang gabi, habang naglalakad si Elias sa likod ng kanilang bahay, dumaan siya sa punso. Laking gulat niya nang makita na may bagong usbong ng halaman na hugis puso sa mismong ibabaw ng lumang bato. Napangiti siya. Sabi nga ng duwende noon, ang puso ng taong tunay na mabuti hindi kayang gapusin ng inggit. At habang siya ay papalayo, napalingon siyang muli. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may nakita siyang munting figura na nakaupo sa ibabaw ng punso, ngumiti sa kanya at saka nawala sa ulap ng alikabok. Makalipas ang ilang buwan ng patuloy na pagtulong ni Elias at ng kanyang pamilya, unti-unti nang nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Napalitan ang tsismis ng mga papuri. Ang mga dating mapanirang kapitbahay ay dahan-dahang natuto ng hiya at pagpapakumbaba.
Ngunit gaya ng babala ng matandang babae noong isang tag-ulan, darating ang pagsubok, isang malawakang krisis na susubok sa pagkakaisa at pagkatao ng buong komunidad. Sumapit ang tag-araw na tila walang katapusan. Hindi umulan ng 3 buwan. Natutuyo ang palayan, nangangamoy putik ang mga poso at halos hindi na makasaka ang mga tao. Halos lahat ay dumadaing na. Pati ang kagawad ng barangay ay sumuko sa panalangin. Elias, wala na tayong ani. Kailangan na naming ibenta ang kalabaw namin. Hikbi ni Mang Cardo, isang matandang magsasaka. Pati yung pamilya sa kabilang sapa, hindi na rin kumakain ng 3 beses sa isang araw. Dagdag ni Aling Marta. Sa gitna ng tagtuyot, tanging ang sakahan ni Elias ang nanatiling luntian. Gamit ang teknolohiya mula sa pamangkin niyang inhenyero, may pakubuling irrigation system sila na sinusuplayan ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi ito sapat para sa buong baryo. Kung gusto natin silang tulungan, kailangang isugal natin ang reserba nating tubig, ani Rosa. Baka tayo naman ang maubusan. Nagpulong silang mag-anak. Si Marian, na ngayoy guro na sa syudad ngunit madalas bumibisita tuwing Sabado, ay nagsalita. Ang yaman natin ay hindi lang galing sa duwende, kundi sa kabutihan nating magulang. Kung hindi tayo tutulong ngayon, kailan pa? Kinabukasan, pinabuksan ni Elias ang gate ng kanyang sakahan. Pwede kayong kumuha ng tubig, kahit ilang galon. Basta magtulungan lang tayo, huwag magaway. Nagpatayo siya ng temporary water station at binigyan ng libreng bigas ang bawat pamilya sa baryo. Kung uunahin natin ang bawat isa, mas madali nating malalagpasan ang ganitong sakuna, ani Elias sa harap ng mga magsasaka. Umabot ang balita hanggang sa bayan. Napansin ito ng isang mamamahayag na gumagawa ng dokumentaryo tungkol sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Nang malaman nila ang ginawang pagtulong ni Elias, gumawa sila ng ulat na nailathala sa isang pambansang telebisyon. Isang umaga, isang SUV na may tatak ng Department of Agriculture ang huminto sa harap ng bahay ni na Elias. Bumaba ang isang lalaking may hawak na folder. Magandang umaga po. Ako po si Ginoong Enrique Ledesma. Narinig namin ang ginawa niyo, Ginoong Elias. Hindi lang po kayo tumulong sa kapwa ninyo, kundi ipinakita niyo kung paano dapat mamuhay ang isang tunay na magsasaka. May puso at malasakit. Namangha ang buong baryo nang ipahayag ni G. Ledesma na pagkakalooban si Elias ng gawad ng bayaning magsasaka ng taon, kasama ang grant para sa pagpapalawak ng sakahan at scholarship para sa kahit sinong kabataan sa baryo na nais mag-aral ng agrikultura. Habang ginaganap ang simpleng seremonya ng pagkilala kay Elias sa Barangay Plaza, napansin ni Marian na may matandang lalaking nakaitim na barong sa pinakadulo ng upuan. Matapos ang programa, nilapitan niya ito. Tay, kanina pa po kayo nakaupo ron. Gusto niyo po ba ng tubig o makakain? Ngumiti ang matanda. Ako'y dumalaw lamang upang saksihan ang bunga ng kabutihang walang hinihintay na kapalit. Ang mga duwende, anak, hindi lang nagtatago sa ilalim ng punso. Minsan, sila'y sumusubok, nanonood, at tumutulong sa mga pusong busilak. Napakurap si Marian. Sa paglingon niya muli, wala na roon ang matanda. Sa paglipas ng araw, muling bumalik ang ulan. Tumubo muli ang palay at gulay sa buong baryo. Ang dating uhaw at tuyot na lupa ay muling naging luntian. Ang baryo, na dati puno ng tsismis at inggit, ngayon ay puno ng panibagong pag-asa. Hindi man tayo perpekto, pero kaya nating magbago. Basta't pinangungunahan tayo ng kabutihan. Ani Elias habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak, mga apo at ang mga batang natuturuan ni Marian. Makalipas ang 1 taon, muling nanumbalik ang sigla ng baryo. Ang dating baryong nalulugmok sa kahirapan ay isa na ngayong modelo ng pagkakaisa, pagtutulungan at tagumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lamang si Elias at ang kanyang pamilya, hindi naghahangad ng parangal o papuri.
Para sa kanila, sapat na ang makita ang ngiti ng bawat batang kumakain ng tama, ang mga magsasakang muling nakapagtanim at ang komunidad na tila muling isinilang. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, may dumating na panaginip kay Elias. Sa panaginip, muling nakita ni Elias ang matandang babae na unang nagpakita sa kanya sa ilalim ng kubo, sa likod ng punso. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay puting-puti, ngunit kumikislap. Ang kanyang damit ay yari sa tila telang ginto. Sa likod niya ay may ilaw na tila mula sa bituin. Elias, anya, ang aming gantimpala ay hindi lamang kayamanan. Ang tunay na gantimpala ay ang pusong nanatiling dalisay sa gitna ng tukso. Ngunit may huli pa kaming regalo. Napatayo si Elias sa panaginip. Ano po iyon, matanda? Mula bukas ng umaga, hindi na kami maninirahan sa ilalim ng inyong punso. Kayo na ang tagapangalaga ng aming lugar. Pinili kayo ng mga nilalang ng lupa sapagkat kayo'y karapat-dapat. Lahat ng biyayang mayroon kayo ngayon ay may kalakip na tungkulin. Ang protektahan ang punso sa lahat ng oras. Sa inyo na ang lupa. Ngunit bantayan nyo ito. Bantayan nyo ang kabutihan sa puso ng tao. Kinabukasan, pagbangon ni Elias, agad siyang nagtungo sa likod ng kubo. Sa kanyang paglapit sa punso, laking gulat niya na ang dating punso ay unti-unting natutuyo at humuhubog ng bagong anyo. Isang maliit na hardin, puno ng mga bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita. Sa gitna nito ay may isang mutya. Maliit ngunit kumikislap, at isang papel na may sinaunang sulat. Sa sinumang may busilak na puso, gamitin mo ito para sa kabutihan. Ngunit huwag itong gamitin para sa pansariling kapangyarihan, sapagkat ang mutya ay nabubuhay lamang sa ilalim ng tunay na layunin. Tinawag ni Elias ang kanyang pamilya. Tahimik silang lahat habang pinagmamasdan ang punso na ngayoy naging banal na hardin. Ang mga ibon ay tila sumasayaw sa paligid at kahit ang hangin ay tila may dalang musika. Ang mutya ay inilagay ni Elias sa isang kahoy na kahon at iningatan sa loob ng kanilang bahay. Hindi niya ito ginamit para sa sariling yaman, bagkus ay hinayaan lamang itong magsilbing gabay. Sa tuwing may bagyong darating, laging ligtas ang kanilang taniman. Sa tuwing may nagkakasakit sa baryo, tila gumagana agad ang pakiramdam kapag nadadalaw sa kanilang kubo, hanggang sa dumating ang isang bagong henerasyon ng mga kabataan. Si Marian ngayon ay principal na sa eskwelahan. Si Ramon ay isa ng agriculturist at nagtuturo ng sustainable farming. Si Rica naman ay social worker at tumutulong sa mga malalayong baryo. Ang tatlong anak ni Elias ay hindi nakalimot. At sa kabila ng lahat ng kanilang narating, pinili nilang manatili sa simpleng pamumuhay, malapit sa lupa, malapit sa puso ng bayan. Hindi na lihim ang tungkol sa punso. Ngunit sa kabila ng mga alok mula sa mga taga-syudad na nais bilhin ang lupa sa malaking halaga, tumanggi si Elias. Hindi lahat nababayaran, may mga bagay na sagrado, anya. At iyon na nga, ang punso ay ginawang maliit na puok dasalan, pinangalan ng Hardin ng Kabutihang Walang Kapalit. Dito dumadayo ang mga tao mula sa ibang barangay, minsan pa'y galing sa Maynila, upang magdasal, magpahinga, o simpleng magmuni-muni. May mga nagsasabing kapag tapat ang hiling, natutupad sa di inaasahang paraan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Elias ang hardin mula sa kanyang bintana, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang presensya ng isang matandang nilalang. Hindi na niya kailangan linggunin. Alam niyang naroon ang matanda. Salamat, Elias. Hanggang sa muli. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanilang kwento ay hindi kwento ng yaman, kundi kwento ng pagpapakumbaba, kabutihan at pananampalataya. Wakas. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang presensya ng isang matandang nilalang.
Hindi na niya kailangan linggunin. Alam niyang naroon ang matanda. Salamat, Elias. Hanggang sa muli. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanilang kwento ay hindi kwento ng yaman, kundi kwento ng pagpapakumbaba, kabutihan at pananampalataya. Wakas.